Marami po sa inyo ang nagtatanong kung paano ko ginagawa ang DIY silicone mold na ginagamit ko sa mga costume na ginagawa ko. Kaya ito walang patumpik-tumpik pa, simulan na natin. Ang una kong ginawa ay naghanap ako ng frame na pwede kong kunan ng magandang mold na pwede kong gawing DIY. Pagkatapos niyan ay umorder ako sa Shopee nitong silicone mixture na ganito na kung saan pagmimixin natin yan para makabuo tayo ng ating silicone mold. Yan ang ginagamit ko. Sikreto ko yan at ituturo ko sa inyo ngayon. At pagkatapos niyan ay kukunin natin itong magagandang design nitong ating frame na nabili para naman makuha natin yung mismong design na gusto nating palabasin doon sa mold. At pagkatapos niyan ay paglalahokin natin itong silicone mixture na binili ko sa Shopee at ilalagay ko na lamang po yung link sa comment box. Bali, paglalahokin natin yan, kahit anong letra siguro dyan ay kahit ano ay mauna, okay lang naman yun. Bali, ang silicone mixture na ganito ay minsan ay medyo sticky siya. Siguro depende na lamang yun sa temperature ng ating paligid. Tapos, ang ginamit ko lamang na pagmimixa natin dyan ay yung aking mga gamit na cup noodles dito. Dahil minsan, syempre, pag gumagawa kami, nagmemeryenda kami, kaya yung kung ano lang yung nasa paligid namin, ayun lang talaga ang gagamitin ko para hindi na tayo masyadong gumastos. Bali, paglalahokin lamang natin yan, kalimitan talaga medyo sticky yung isa, medyo malabnaw naman yung isa. Depende siguro sa temperature, pero wala namang problema yan kung sticky man siya or malabnaw. Ang mahalaga ay mapag-mix natin siya ng parehong amount. Kaya naman itutunghayan nyo po kung paano natin gagawin ang ating DIY hulmahan. Pagkatapos nating mailipat dito sa ating pagmimixan, ay syempre hahaluin natin yan ng bonggang-bongga. Haluin natin ng haluin. Siguro mga 5 minutes mong hahaluin yan para talagang maging even yung pagiging mixture niya para naman medyo malapot yung ating mixture bago natin ilagay dito sa ating microwavable na Tupperware na kung saan ito ay dito ko din lamang kinuha sa amin. Bale, gamit na yan kaya naman hindi na rin ako gumastos at yan ang magiging sisidla ng ating mixture na katulad niyan. O syempre, ayan, imimix natin siya ng bongga, sasairin natin yan dahil sayang yung ating product na magagamit. At pagkatapos natin mailipat yan sa microwavable ay ilalagay na natin itong kinuha nating design doon sa frame na pwede natin gamitin bilang mold. Ayan, ganyan siya. Tapos hindi siya lubog na lubog ha. Nasa mismong gitna lamang siya ng ating silicone mixture para hindi siya magkaroon ng butas. At ayan, pagkatapos yan itatakpan naman natin. Tapos iiwanan natin siya sa safe na lugar sa loob ng 24 hours. Patutuyuin natin siya dyan. Saka natin siya babalikan kapag alam natin pwede na siyang gamitin at tuyong-tuyo na siya. Ayan, sa safe na lugar siya para hindi maabot ng bata. Pagkalipas nga ng 24 oras, ay chinek ko na itong silicone mold na ginawa natin kung pwede na ba siya. So far, medyo malambot pa siya dito pero pwede na siyang gamitin. Ganyan talaga ang itsura ng silicone mold kapag bagong gawa. Medyo malambot pa siya, medyo sticky kaya medyo hirap tayong tanggalin siya dun sa pinakang mold niya, dun sa pinakang lagayan natin. Pero ayan, nabuo na natin siya. Parang gumagawa ka lang ng gulaman, ganun lamang. Bali, lalagyan mo lang siya ng hulmahan na ganyan. Tapos itetest natin itong mold na ginawa natin kung pwede na siyang tanggalin dun sa mismong silicone mold na ating ginawa. So ayan, so far maganda yung nagawa natin, malinis, maayos at ayan, ready to use na siya. Syempre itetest natin yan kung maganda siyang tingnan kapag nilagyan na natin siya ng stick glue. Alam niyo po ba na kaya tinuturo ko sa inyo itong aking mga nalalaman dahil hindi tayo naging madamot sa ating mga kaalaman dahil gusto ko rin ang mga kapwa ko designer ay matuto sa mga ideas na nadidiscover ko. Kaya naman ito, yan nga, tinuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng silicone mold dahil po masaya po ako makita na ang aking mga followers at mga kapwa designer ay natututo sa aking sariling kaalaman at it's my pleasure po talaga na makita ang mga tao na naiengganyo mag-design uli sa pamamagitan ng pag-share ko ng mga ideas. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga followers at mga kapwa ko designer na naniniwala po sa aking kakayahan. At ayan na nga po, trinay na natin siya lagyan ng stick glue na kung saan hihintayin natin siyang matuyo ulit. Tapos pagkatapos niya, pag may mga nakita tayong mga spot no sa ating ginawa ay lalagyan ulit natin siya para maging even talaga yung paglalagay natin ng stick glue diyan para maayos yung kalalabasan niyan. At pagkatapos nating patuyuin iyan, ayan nga, itatry na natin, tatanggalin na natin yung stick glue na nilagay natin at ayan na nga, successful ang ating nagawang silicone mold na DIY lamang. At kapag po tayo may mga nakitang mga
mga frame na magaganda din yung mga design na pwede natin gawing mold, ay pwede din po nating gamitin itong aking tutorial video kung paano gumawa ng sarili nating mold. At ito po yung mga silicone mold na ginagamit ko sa aking mga costume. Sana po may natutunan kayo dito sa aking munting video. Salamat sa panonood. God bless!